ating mga Biblia sa Efeso chapter 3 verses 14 hanggang 21. Bago po natin basahin, tayo po ay manalangin. Humihingi po kami ng tulong ng iyong Holy Spirit, Panginoon, upang marinig namin ang iyong mga salita, upang makita namin ang aming Panginoong Yesus. Bigyan mo po kami ng kapangyarihan na maunawaan po namin ang mga katotohanang aming marinig. Bigyan mo po kami ng humility, Panginoon, na tanggapin na makasalanan nga kami, Panginoon. At bigyan mo po kami ng strength na lumapit sa aming Panginoong Yesus, na sa Kanya lamang namin matatagpuan ang kapatawaran para sa aming mga kasalanan at kalakasan na ipamuhay ang pananampalataya na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin na nakipag-isa sa aming Panginoong Yesus. At i-glorify mo ang iyong pangalan, Panginoon, sa aming pag-aaral. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Basahin po natin, Efeso chapter 3, verses 14 hanggang 21. Verse 14. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y pinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung papaanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas, at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailan paman. Amen. Tinitingnan po natin ang panalangin ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyano sa Efeso. At alam natin na ito ay tugon ni Apostol Pablo sa inihayag na katotohanan ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ito ang tugon ni Apostol Pablo sa insights na ibinigay sa kanya ng Holy Spirit sa kung papaanong sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa cross ay itinatayo ng Panginoon ang bagong humanity, ang church, kung saan merong equal standing ang mga Hudyo at mga Hentil na nanampalataya kay Jesus. Ang panalangin, ang normal na tugon natin, tayong mga mananampalataya sa katotohanan na nababasa natin sa salita ng Panginoon, sa mga insights na ibinibigay ng Holy Spirit sa atin habang minemeditate natin ang kanyang mga salita.
ang dapat na maging tugon natin, tayo po ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Magpupuri tayo sa Panginoon sa revelation ng Panginoon sa kanyang sarili, sa atin, kung sino siya. Nagre-repent tayo sa ating mga kasalanan kapag kinoconvict tayo ng Holy Spirit. Pinagpipray natin ang kalooban ng Panginoon na nireveal niya sa kanyang salita na mangyari nawa sa ating mga buhay at mangyari nawa sa ating iglesia. Pinagpipray natin kung ano ang nireveal ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Pinagpipray natin kung ano ang ipinangako ng Panginoon na kanyang gagawin sa kanyang salita. Kaya merong boldness sa ating panalangin. Kung idadalangin po natin ang physical healing dahil meron tayong karamdaman, hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya sasabihin natin sa Panginoon, kung loloobin mo, Panginoon, pagalingin mo ang aking karamdaman. Pero kung idalangin natin na tayo ay maging banal, tayong mga mananampalataya, hindi natin sasabihin na kung loloobin mo, Panginoon, dahil ito ang kalooban ng Panginoon at ito ang iniutos niya sa atin na tayo ay maging banal. Tama na dapat may paggalang. Mataas na paggalang ang paglapit natin sa Diyos dahil siya ang ating Ama na nasa langit. Pero sa kabilang banda, dapat merong boldness. Dahil ang Diyos natin na nasa langit ay ang ating Ama. At ang idinadalangin natin ay kung ano ang ipinangako niya na kanyang gagawin sa kanyang iglesia at sa ating mga buhay. Mayroong boldness sa prayer natin, tayong mga mananampalataya, dahil ang idinadalangin natin ay ang kanyang mga salita. Ginagamit na instrument ng Panginoon ang ating mga panalangin upang gawin niya ang kanyang ipinangako. So meron siyang mga ipinangako sa kanyang mga salita na kanyang gagawin. At ang paraan niya para gawin ito ay kapag tayong mga mananampalataya ay nagpray, pinagpray natin ang kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng ating mga prayers, nire-release ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Kung maunawaan po natin kung ano ba talaga ang prayer, mag-spend tayo ng maraming time sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, at sa ministry ng prayer. Ipag-pray natin kung ano ang kanyang kalooban upang sa ganitong paraan ay makita at maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay at sa buhay ng ating kapwa mananampalataya. Kung ganito ang layunin ng Panginoon sa ating panalangin, ang disenyo ng Panginoon sa prayer ni Apostol Pablo na ating pinag-aaralan, makikita po natin kung ano ang layunin ng Panginoon para sa mga Ephesians. At kung ano ang kalooban ng Panginoon para sa mga Ephesians, ito rin ang kalooban ng Panginoon para sa atin. At kung ito ang kalooban ng Panginoon para sa atin, ito dapat ay maging parte ng ating personal na panalangin. Kung ano ang pinag-pray ni Apostol Pablo para sa mga Ephesians, ito rin dapat ang pinag-pray natin para sa ating sarili, para sa ating church, at para sa ating kapwa mananampalataya. Si Martin Lloyd-Jones ang nagsabi,
Ang itinadalangin ni Apostol Pablo ay maranasan ng mga Ephesians ang topmost level of Christian experience na pwedeng maranasan o marating ng isang mananampalataya sa mundong ito. Ang pinakadulo ng kanyang request, ang sabi niya, mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ang simpleng idinadalangin ni Apostol Pablo dito, kung i-summarize po natin, inihiling niya sa Panginoon, sa Diyos Ama, na bigyan niya ng maturity. Hindi lang basta maturity. Ibigay mo, Panginoon, ang pinakasagad na maturity na pwede mong ibigay sa isang tao na nabubuhay sa mundong ito. Ito po ang idinadalangin niya. Hindi lang basta growth. Ang idinadalangin niya ay ang sagad. Kung ano ang kaya mong ibigay, Panginoon, na maturity, ibigay mo, isagad mo, Panginoon. Base sa accomplishment ng Panginoong Yesus sa cross. Ganito kataas ang layunin ng Panginoon para sa atin na mananampalataya. Ang mag-mature tayo sa ating pananampalataya. Hindi lamang basta mag-mature, kundi maranasan natin ang sagad na maturity na pwedeng ibigay ng Panginoon sa isang taong pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Ito ang pinagpipray ni Apostol Pablo sa mga Ephesians. Ito ang kalooban ng Panginoon para sa mga Ephesians at ito rin ang kalooban ng Panginoon para sa atin na mananampalataya ngayon. Nakakalungkot, maraming mga Kristiyano ay kontento na sila ay naligtas mula sa kapahamakan. Sila ay kontento na hindi sila mapupunta sa impyerno at kapag sila ay namatay, sila ay pupunta sa langit. At para sa kanila, hanggang doon na lamang ang buhay ng isang mananampalataya. Kaya walang malaking pagkakaiba ang kanilang buhay sa buhay ng mga hindi mananampalataya. Ang malaking pagkakaiba lamang ay tayo ay nagsisimba sa isang evangelical church, sa isang reformed church. Pero pagdating sa priority at quality ng ating buhay, walang masyadong pagkakaiba ang buhay natin sa buhay ng mga hindi mananampalataya. Kalooban ng Panginoon na iparanas sa atin ang topmost level of Christian experience. Mataas na klase ng maturity. Ito ang panalangin ni Apostol Pablo para sa mga Ephesians. Sa biyaya po ng Panginoon, sa ating pag-aaral, sa mga prayer items ni Apostol Pablo para sa mga Ephesians, ay ma-shape po ang ating puso't kaisipan sa kalooban ng Panginoon. Turuan tayo sa kung papaano natin ipamuhay ang kalooban ng Panginoon para sa atin at tulungan din tayo na sa ating personal na panalangin ay idalangin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon para sa atin, para sa ating pananampalataya. Tignan natin ngayong umaga ang unang prayer request ni Apostol Pablo para sa mga Ephesians. Ang sabi po sa ating text na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Ang pagkataong loob dito ay ang inner being.
inihiling ni Apostol Pablo na bigyan ng Panginoon ng kapangyarihan ang mga Ephesians. Ang kapangyarihan o power, ang isang importanteng tema ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Efeso. Sa kanyang unang panalangin sa chapter 1 verse 9, idinalangin ni Apostol Pablo na paliwanagan ng Panginoon ang kaisipan ng mga Ephesians na makita nila ang kadakilaan ng hindi masukat na kapangyarihan na meron sila bilang mga mananampalataya kay Jesus. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang the same power na bumuhay muli kay Jesus mula sa mga patay, ay ito rin ang kapangyarihan na meron ang mga Ephesians. Ang dalangin niya ay ma-realize nila na meron silang kapangyarihan. Sa chapter 3 ng Efeso verse 7 na pag-aralan po natin, na kahit ang ministry ni Apostol Pablo ay ibinigay ng Panginoon ayon sa kanyang kapangyarihan. Sa chapter 3 naman, verse 20 na pag-aaralan natin sa mga susunod na linggo, pagkatapos ng mga matatayog na prayer request ni Apostol Pablo, ang sabi niya, ang Panginoon na makakagawa ng higit na sagana kaysa sa ating iniisip o hinihingi ayon sa kapangyarihan ng Panginoon na gumagawa sa atin. At sa ating text na binasa na ating pinag-aaralan kasalukuyan, inihingi ni Apostol Pablo na maranasan ng mga Ephesians ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang hinihingi na kapangyarihan ni Apostol Pablo ay ang kapangyarihan na galing sa Holy Spirit. So ang ibig sabihin, ito ay isang spiritual power. Hindi po kamukha ng hinihingi ni Simon the sorcerer sa gawa, na gusto niyang magkaroon ng power ng Holy Spirit upang i-manipulate ang mga tao at ma-maintain ang kanyang position sa community. Hindi po kamukha ng power na gusto natin para i-advance ang ating personal na interest o para maramdaman natin na tayo ay nakaangat kumpara sa iba. Hindi rin ito kamukha ng power na sinasabi ng prosperity gospel na kung ikaw ay mananampalataya ay hindi ka maghihirap at hindi ka magkakasakit. Makikita po natin kay Apostol Pablo ang right balance na gusto niyang maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, pero sa kabilang banda, siya ay willing ding makibahagi sa mga paghihirap ng ating Panginoong Yesus. Sa pagbibigay po ng diin ni Apostol Pablo sa kapangyarihan ng Panginoon, masisilip natin ang kanyang pananaw, understanding, patungkol sa buhay ng isang mananampalataya. Ang isang mananampalataya, kung siya ay mag-grow sa kanyang relationship sa Panginoon, masunod ang kalooban ng Panginoon, kailangan muna siyang ma-energize spiritually ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Sa Filipos chapter 2, verses 12 to 13, sinabi ni Apostol Pablo na i-work out natin ang ating kaligtasan. Ang ibig sabihin, i-apply natin ang ating pananampalataya sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Sapagkat ang sabi niya, ang Panginoon kasi ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin. At sa gawa, makikita po natin ang iba't ibang manifestation ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Halimbawa, sa Gawa chapter 2, verses 42 to 47 na ating pinag-aralan na nung nakaraan, makikita natin ang devotion ng unang church sa Word of God, sa fellowship, sa gawain ng Panginoon,
at masisilip natin ang pag-ibig at unity sa kanilang iglesia, na willing nilang ialay ang kanilang personal na pag-aari para punan ang material na pangangailangan ng mga kapatid nila sa pananampalataya. Kailangan ang kapangyarihan ng Diyos upang magawa natin ito sa ating iglesia. Sa Gawa, chapter 4, verse 29, buong tapang na nagpapahayag ng mabuting balita si Peter at si John, at sila ay nakaranas ng persecution. Sa chapter 5, verse 41, sinasabi doon na sila ay nagalak na naging karapat dapat sila na magtiis alang-alang kay Jesus. Kailangan natin ng power ng Holy Spirit upang mag-rejoice tayo kahit sa gitna ng persecution na bunga ng ating katapatan sa Panginoon. Si Stephen, bago siya mamatay, siya ay nakaluhod at nananalangin. Ano ang dalangin niya? Panginoon, patawarin mo sila. Idinadalangin niya ang mga taong pumapatay sa kanya, na patawarin sila ng Panginoon. Kailangan natin ng kapangyarihan ng Panginoon, ng Holy Spirit, upang mahalin at patawarin natin ang mga taong nanakit sa atin o mga taong tinuturing nating kaaway. Sa Filipos, chapter 4, verses 10 to 13, ang sabi ni Apostol Pablo na natutunan na niya sa anumang sitwasyon na dalhin siya ng Panginoon, natutunan niya kung paano maging kontento. Ang sabi niya, natutunan ko kung paano maging masaya sa panahon ng prosperidad, na hindi ang material na bagay ang nagbibigay ultimately ng joy sa kanya, kundi ang relationship niya sa Panginoon. At sa panahon ng kasalatan, ang sabi niya, napag-aralan ko kung paano maging masaya sa Panginoon, maging kontento, na hindi siya nagiging bitter o nagrereklamo sa Panginoon. At ang ganitong klaseng contentment, magagawa natin sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Panginoon sa atin. Kung maunawaan po natin na sa ating mga sarili, hindi natin kayang magawa ang kalooban ng Panginoon, ipamuhay ang ating pananampalataya, na kailangan natin ang kapangyarihan ng Panginoon upang maranasan natin ang blessings ng ating pananampalataya sa ating buhay. Ang gagawin po natin, mag-spend tayo ng maraming time sa prayer. Mas bibigyan po natin ng importansya ang pagdidepende natin sa Panginoon. At yan nagmamanifest po sa ating daily devotion, sa Word of God, sa prayer, sa meditation. Mas bibigyan natin ng time ang ating pagdidepende sa Panginoon kaysa sa ministry. Merong priority ang pag-pray, ang ating devotion over ministry. Huwag po natin baliktarin. Masasaktan po tayo. Sa panahon ng paghihirap o naghihirap tayo, nakakaranas tayo ng pagsubok, kung alam natin na ang kapangyarihan ng Panginoon ay available para sa atin, na kung ipag-pray natin na ibibigay ng Panginoon, sa panahon po na nakakaranas tayo ng pagsubok, kahirapan sa buhay, imbes na agad-agad tayo ay magreklamo o tayo ay tumalikod dahil ito ang pinakamabilis na paraan upang maalis ang pain, hindi ba mas maganda na mag-pray tayo at humiling tayo ng kapangyarihan sa Panginoon na ma-overcome natin anumang pagsubok na ating kinakaharap dahil kaya natin sa tulong ng Holy Spirit. Kung i-avail natin ang kapangyarihan ng Panginoon na ipinangako niyang ibibigay sa atin kung tayo ay dadalangin, maiiwasan po nating mapako ang ating pananampalataya sa mababang level, na hindi natin nararanasan ng spiritual growth
na ito ang kalooban at disenyo ng Panginoon sa ating pananampalataya. Mararanasan natin araw-araw na nakikita po natin na paangat ng paangat araw-araw ang ating pananampalataya. Sa pagpapatuloy po natin, ipapakita sa atin ni Apostol Pablo kung saan ba nag-ooperate ang power ng Holy Spirit. Ang sabi nga, ito ay nag-ooperate sa ating inner being. Na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob, sa ating inner being. Nararanasan natin ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa ating inner man, yung regenerated part ng ating inner being. At hindi po ito primarily nararanasan sa ating physical na katawan. Ang ating inner man o inner being, ito ang ating inward man. Ito ang tinatawag na soul. Si Pedro sa unang Peter chapter 3 verse 4, ang sabi nga panloob na pagkatao. Si Joel Vicky naman, ang sabi nga ang inner man, ito ang seat of knowledge and understanding. Sa ating inner man nandiyan ang ating memory, ginagawa natin sa ating inner man ang ating meditation, ang ating conscience at consciousness, ang ating will at ang ating emotions. Sa mga taong niligtas ng Panginoon, binigyan tayo ng divine life ng Holy Spirit. At ang divine life na ito ay nasa ating inner being. Sa ating panloob na pagkatao, nag-umpisa ang pagliligtas ng Diyos. At sa ating panloob na pagkatao din, nagpapatuloy ang pagliligtas ng Diyos sa ating buhay. Ang ating inner being, ang main target ng Holy Spirit. Ito ang main focus ng work ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Ang ating inner man ay siya rin ang nagbibigay ng life sa ating physical body. Kaya nga kapag tayo ay namatay, ang ibig sabihin lang, naghiwalay na ang ating katawan at ang ating inner being. Naghiwalay, kaya namatay ang ating physical na katawan. So ang ating inner man, inner being, ang nagbibigay ng life sa ating physical body. Ang ating physical na katawan, temporary lamang yan. Ito ang temporaring tahanan ng ating inner being. At sa susunod na buhay, bibigyan ng bagong tahanan ang ating inner being na siya magpapatuloy sa eternity. Ito ang tinatawag nating glorified body. Ang ating physical na katawan ay mabubulok, maiiwan sa mundong ito, pero ang ating inner being, ang panloob nating pagkatao, magpapatuloy yan sa eternity at bibigyan ng bagong tahanan. Kung babaguhin ng Panginoon ang isang mananampalataya, mag-uumpisa sa ating inner being. Sa Proverbs chapter 4 verse 23, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan. Puso, ang inner being. Sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ayusin mo ang puso ng isang tao, maayos ang kanyang buhay. Ito po ang sinasabi sa atin. Sa Mark chapter 7, verses 20 to 23, nagbigay ng talinghaga ang Panginoon. Ang sabi nga, hindi yung pumapasok sa ating katawan ang nagpaparumi sa atin. Ang nagpaparumi sa atin ay kung ano ang lumalabas sa ating bibig. Ang sabi nga sa verse 20, sinabi pa niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi
sa tao. Sapagkat mula sa loob, yung inner being natin, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at ito ang nagpaparumi sa tao. Ang ibig sabihin po, hindi yung kasalanan sa labas, hindi yung mga temptations na ating kinakaharap, hindi yung kasalanan ng ibang tao ang nagpaparumi sa atin, ang nagdidictate ng ating behavior. Hindi po. Ang nangyayari po, kapag nakaharap tayo ng anumang klaseng temptation, ang mga temptations na ito ang nagsisilbing opportunity para ipalabas kung ano talaga ang nasa puso natin. Posible kasi na ang the same temptation, iharap mo sa dalawang mananampalataya. Pero magkaiba ang kanilang tugon. Ang isa, siya ay nahulog sa kasalanan. Pero ang isa, na-overcome niya ang temptation. Ano ang pagkakaiba? Yung temptation ba? Hindi. The same temptation. Ang pagkakaiba ang laman ng inner being. Ang kalagayan ng ating puso. Si Apostol Pablo, nakita niya ang kalagayan ng mga Ephesians sa spiritual na pananaw. Siguradong meron silang mga paghihirap na nararanasan ang mga Ephesians noon. Nakakaranas sila ng persecution, problema sa kanilang mga buhay, pero hindi hiningi ni Apostol Pablo primarily na alisin ng Panginoon ang lahat ng kanilang paghihirap. Hindi. Ang hiniling niya ay bigyan sila ng Panginoon ng kapangyarihan sa kanilang inner being upang, ano ang purpose? Upang mapagtagumpayan nila anuman yung paghihirap na kanilang kinakaharap. Alam niyo po ba ito ang nakita ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Yesus? Sa Matthew chapter 6, verse 33. Ito ang paboritong bersikulo nating mga mananampalataya. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Alam niyo po ba ang konteksto kung ano ang dinidil ng Panginoon? Dinidil ng Panginoong Yesus ang mga taong nag-worry. Balisa patungkol sa kanilang pagkain, patungkol sa kanilang mga damit, patungkol sa kanilang material na pangangailangan. Pero makikita natin sa kung paano dinil ng Panginoon, hindi siya nag-umpisa sa panlabas. Nag-umpisa siya sa panloob natin. Ang sabi niya, i-seek muna ninyo ang kingdom ng Panginoon. Ang ibig sabihin, i-worship muna ninyo ang Panginoon. Na ang pinakaugat, ang main source ng worry, ng pagkabalisa, nanggagaling yan sa puso. Dahil meron tayong ibang sinasamba, hindi ang Panginoon. At the moment na tayo ay sumamba, makita natin ang katapatan at pag-ibig ng Panginoon sa pamagitan ng krus ng ating Panginoong Yesus, magdudulot siya ng kapayapaan sa atin, ng stability. At ibibigay ng Panginoon yung material nating pangangailangan na siya namang ipinangako niya sa bawat mananampalataya. So makikita natin, merong spiritual perspective kung paano natin dapat makita at i-deal yung mga problema natin na ating kinakaharap. At ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Bigyan mo sila ng kapangyarihan sa kanilang inner being upang magkaroon sila ng power na i-overcome anumang klaseng pagsubok yan. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Kaya't kami ay hindi pinanghinaan ng loob. Si Apostol Pablo po ang nagsasalita dito. Hindi siya nadi-discourage. Bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, kanyang physical na katawan ay nabubulok dahil sa pagtanda at dahil sa persecution na kanyang nararanasan.
ang aming panloob na pagkatao ay binabago araw-araw. Ang ibig sabihin po, ang konteksto po dito, inilahad ni Apostol Pablo ang lahat ng mga paghihirap na kanyang naranasan, ilang beses na nalagay sa alanganin ng kanyang buhay, na ito ang sinasabi niyang credentials niya kumpara sa mga false apostles na pumasok sa Corinthian church. So, nilitanya niya ang maraming ang paghihirap. At ang nagbibigay sa kanya, ang nagsusustain sa kanya upang magpatuloy sa kabila ng maraming paghihirap, ay ang pagbibigay ng kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang inner being. Ang sabi niya, ang kanyang panloob na pagkatao ay binabago ng Panginoon araw-araw. So na-overcome niya ang lahat ng pagsubok, nagpapatuloy siya sa ministry dahil sa kapangyarihan, sa power na ibinibigay ng Holy Spirit sa kanyang inner being. Si Don Carson ang nagsabi sa kanyang sermon sa text na ito. Sinasabi niya na kung ano dapat ang maging itsura at maging direksyon ng isang mananampalataya. Ang isang mananampalataya, habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya, humihina ang ating katawan. Nabubulok ang ating katawan. Lumalabo ang ating paningin, nagiging limitado ang ating pagkilos, dumarami ang ating nararamdaman habang tayo ay tumatanda. Pero sa kabilang banda, makikita dapat natin na habang tayo ay tumatanda, at dahil nag-grow yung ating inner being, makikita mo yung malalim na pagtitiwala, makikita mo yung stability, yung malalim na commitment sa gawain ng Panginoon, makikita mo yung pag-ibig na wala ka pa sa langit pero nakikita na sa iyo ang langit. Ang ibig sabihin, habang tumatanda ka, nag-grow yung inner being mo. Though yung outer being mo, yung physical mong katawan ay nabubulok, pero obvious na makikita mo yung growth, yung maturity, yung Christ-likeness. Ito dapat ang maging picture ng ating lakad bilang mananampalataya. Pero ang sabi niya, sa kabilang banda, pwede rin mangyari sa atin yung kabaligtaran. Ang sabi niya, kapag hindi nag-grow ang ating inner being, yung panloob nating pagkatao, tumatanda tayo, mihina ang ating katawan. Pero habang tumatanda tayo, makikita mo mas lalong sumasama yung ugali. Makikita mo mas lalong nagiging malisyoso yung tao. Makikita mo naninira ng tao. Parang umaatras. At bago ko mabasa ang sinabi ni Don Carson, parang gusto kong maniwala na ito yung normal sa mga tumatanda. Kasi nga, mabigat na yung nararamdaman nila. Pero hindi yun ang sinasabi ng commentator na ito. Ang sabi niya, ganito yung nangyayari, sabi niya, kasi hindi na sapat yung cultural restraint. Kapag sinabi natin cultural restraint, sa ating society at sa ating pamilya, merong expected behavior. Na ito yung pumapwersa sa atin na mag-behave tayo ng tama. Pero, ang sabi niya, dahil hindi na sapat yung cultural restraint, at umihina yung katawan natin, na yung physical strength natin naman ngayon, na dati ito yung pumipigil sa atin para lumabas yung kasamaan natin. Pero dahil lumihina yung katawan natin, lumalabas ng tunay kung ano yung nasa loob natin. So, ito ang pwedeng mangyari sa atin. Kapag hindi po natin tinrabaho ang ating inner being, kapag pinabayaan natin yung panloob nating pagkatao, na habang tumatanda tayo, parang umaatras tayo sa pananampalataya. Pasama ng pasama ang ating ugali. Kasi lumalabas lang yung tunay na nasa puso natin. Wala na tayong physical strength ngayon na makontrol ito. Kaya lumalabas. Hindi natin mapigilan. At alam niyo po ba, ito ang ayaw nating mangyari sa atin. Pero kung magpapabaya tayo sa ating pananampalataya, ito ang mangyayari sa atin.
si Martin Lloyd-Jones na isang professional medical doctor bago siya nagpastor. Inalintulad niya ang prayer request ni Apostol Pablo sa ating physical na katawan. Kung paano ang ating physical na katawan, meron siyang built-in immune system para labanan ang iba't ibang virus, infection, o mikrobyo. Ang sabi niya, kapag meron tayong sakit, meron tayong tatlong paraan para labanan ang sakit. Pwede kang uminom ng iba't ibang klase ng gamot para directly labanan yung infection o yung virus. Pangalawa, sabi nga, pwede kang magpa-opera para alisin specifically yung organ mo na infected ng virus. Yung pangatlo, sabi nga, pwedeng palakasin natin ang ating immune system para yung mismong katawan natin, siya yung lalaban sa iba't ibang virus at infection. Ang sabi nga, ganito rin ang picture na sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi natin maiiwasan ang iba't ibang spiritual virus sa ating paligid. Ang kasalanan ng iba, hindi natin pwedeng iwasan. Ang iba't ibang temptations, ang temptation na nanggagaling kay Satan. Ang mismong kasalanan natin, hindi natin maiiwasan ang mga yan. Hindi ba, ang mas magandang gawin natin, palakasin natin yung spiritual immune system natin. Upang anumang klaseng spiritual virus ang ating makaharap, ma-overcome natin kasi malakas yung spiritual immune system natin. Kaya ito ang prayer ni Apostol Pablo. Hindi nga sinasabi, Panginoon, alisin mo yung iba't ibang virus, spiritual virus na makakaharap ng mga Ephesians. Hindi. Ang sabi nga, palakasin mo ang kanilang spiritual immune system. Ang ibig sabihin po nito sa atin, anumang klaseng paghihirap, gaano man kabigat ang paghihirap na yan o obstacle na yan, kung bibigyan tayo ng power ng Holy Spirit sa ating inner being, alam niyo po ba, lalago at lalago ang pananampalataya natin. Hindi pwedeng maging dahilan na, Panginoon, dinala mo ko sa ganitong situation, kaya hindi ako mag-grow. Panginoon, sa dami ng mga pagsubok, paghihirap na ibinibigay mo sa akin, talagang hindi ako makakabante. Hindi. Hindi ganyan ang logic ng Bible. Ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo, kung maranasan natin ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa ating inner being, alam niyo po ba, kahit na nasa disyerto tayo, lalago at lalago ang ating pananampalataya. Ang problema kung bakit hindi tayo lumalago, hindi natin nararanasan ang power ng Holy Spirit sa atin. At kung maunawaan natin ito, nagbibigay ito ng malaking encouragement sa atin. Hindi natin mapipili kung ano ang pagdadaanan natin sa buhay. Kung anong klaseng problema, kung gaano kabigat. Hindi tayo ang may control ng mga bagay na ito. Pero meron tayong control. Ang humingi tayo ng power sa Holy Spirit na i-strengthen yung inner being natin upang anumang klaseng pagsubok yan, ma-overcome natin na nagbibigay ng luwalhati sa Panginoon. Ito yung makikita natin kay Apostol Pablo, hindi ba? Sa text na ating pinag-aaralan. Siya ay nasa kulungan dahil sa kanyang katapatan sa pagpapahayag ng mabuting balita. Pero kahit na siya ay naghihirap, masisilip natin yung grateful pa rin siya. Nagpapasalamat siya. At nagpupuri siya sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon sa kanya. Kahit na sa ministry na kanyang ginagawa na ito ang reason kung bakit siya ay nakulong, nagpapasalamat pa rin siya sa Panginoon. Nagpupuri pa rin siya sa Panginoon. At wala kang masisilip na siya ay nadi-discourage, siya ay bitter, siya ay naawa sa kanyang sarili. At alam niyo po ba, hindi siya tumigil sa kanyang ministry. Hindi siya makapunta sa Efeso para mag-preach. Anong ginawa niya? Pinag-pray niya. Ang mga Ephesians, ito ang kanyang ministry. Ito lang ang kanyang kayang gawin. Kasalukuyan na mag-pray.
Ano ang reason? Malakas kasi yung spiritual immune system ni Apostol Pablo. Nararanasan niya yung power ng Holy Spirit within. Kaya kahit nasa kulungan siya, grateful pa rin siya. Hindi ba nakakaingit ang ganong klaseng buhay? Hindi niyo po ba pinagnanasaan ng ganong klaseng kapangyarihan? Nag-grow siya sa kanyang inner man. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan sa ating inner being. At kung papaano sa ating physical na katawan, kung gusto nating lumakas ang ating immune system, meron tayong dapat gawin. Matulog tayo ng tama. Kumain tayo ng tama. Ano pa? Mag-exercise tayo araw-araw upang lumakas ang ating immune system. Alam niyo po ba, ganun din, spiritually, meron tayong kailangan gawin. Kailangan nating palakasin ang ating spiritual immune system. Kailangan tayong regular na nag-aaral, nagme-meditate ng Word of God. Kailangan tayong mag-pray. Pag-pray natin kung ano yung nire-reveal, insights ng Holy Spirit sa atin habang tayo ay nagme-meditate at nag-aaral ng Word of God. At alam niyo po ba, kailangan nating i-reinforce ito sa ating obedience araw-araw. Kailangan nating regular na examine ang ating sarili. Tama na meron tayong spiritual life, divine life sa ating inner being, na ito ang nagdi-desire na gusto nating sundin ang kalooban ng Panginoon. Ito ay nagmumula sa regenerated part natin. Pero wag natin kakalimutan, hindi pa tayo fully regenerated. So merong sinful part, yung remaining sin sa atin na nagdi-desire naman na suwayin natin ang kalooban ng Panginoon. So kailangan nating i-examine ngayon ang ating inner being. Pero ang problema, paano natin may examine kung hindi naman natin nakikita ang puso natin? Merong paraan. Tama, nakatago yung panloob nating pagkatao, pero hindi yan pwedeng hiwalay sa ating physical body. Kung ano yung reaction natin sa ating physical na katawan, sinyalis yan ng laman ng ating puso. Kapag tayo ay guilty sa ating kasalanan, hindi tayo makakatulog. Hindi ba? Hindi tayo mapakali. Palagi tayong balisa. At magmamanifest yan sa ating physical na katawan. At kung makita natin yung ganyang sinyales, kailangan natin mag-repent. Gawin natin kung ano ang dapat nating gawin. Isang napaka-importanting bagay na kapag ini-examine natin ang ating inner being sa pamamagitan ng ating mga reactions, dapat sinusuway natin ang ating sarili. Halimbawa, kapag meron kang taong hindi gusto, nagagalit ka sa isang tao, alam mo po ba, karanasan natin lahat yan. Merong tao na ayaw mo at galit ka. At magmamanifest yan, kapag nakikita mo yung tao, naiinis ka. At pilit mo siyang iniiwasan. Ngayon, magkakaroon ka ng idea ngayon. So, meron palang galit sa aking inner being, sa aking puso. So, kailangan kong i-deal yan. So, sa ating prayer ngayon, i-confess ko, Panginoon, kino-confess ko sa iyo, nagalit ako sa taong yon. Pero alam ko na mali ang aking galit. Nakakalimutan ko, Panginoon, na ako kaaway mo ako, makasalanan, pero imbes na gantihan mo ako, dalhin mo ako sa impyerno, pero bakit ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak para sa akin? Bakit mo ginawa ang ganon, Panginoon? Panginoon, hindi kita kamukha. Ako hindi ko kayang mahalin ang aking kaaway. Bigyan mo ko, Panginoon, ng kapangyarihan. Na mahalin ko ang aking kaaway. Alam niyo po ba, kapag nire-rebuke natin sa ating prayer ang ating sarili, at bumabalik tayo sa cross, yung power ng sin humihina. Humihina. At i-reinforce mo yan sa iyong obedience. Paano? Kapag meron kang ayaw na tao, ang normal na gustong-gusto ng laman natin, gusto mong saktan yung tao, gusto mong gumanti. At kapag meron kang ayaw na ginawa niya mali, alam niyo po ba, yun ang opportunity. Palalakihin natin ang issue.
Sisirain mo yung tao. Yun ang gustong-gusto ng ating laman. At wag mong dapat gagawin yun. Kapag ginawa mo yun, nire-enforce mo yung kasalanan sa heart mo. Mas lalong lalakas yung strength ng sin. Hindi ba, kapag ginawa natin yun, parang, wala mo yung pasnuta mo na. Kasi pinagbigyan natin yung laman. Ang dapat natin gawin, iwasan natin magsalita ng mali. Kahit na mayroong ginagawang mali yung tao na ayaw natin, huwag tayong magsasalita ng mali kasi meron tayong nire-rebuke sa heart natin. Yung kapaligtaran ang gawin natin. Paglingkuran natin yung taong ayaw natin. At hindi mo mapapansin, unti-unti. Ba, yung taong galit ka, ayaw mo, ba't mahal mo na ngayon? Kasi pinatay mo yung sin within. So meron tayong power na gano'n, tayong mga mananampalataya. Kailangan nating i-examine ang ating inner being base sa ating mga reactions, sa ating mga kilos. Alam niyo po ba, kung i-apply natin yan sa lahat ng kasalanan natin, ngayon natin makikita, nagre-require ng hard work ang pagiging Kristiyano. Hindi simple ang mabuhay bilang isang mananampalataya. Mahirap, nagre-require ng time sa Word of God. Nagre-require ng time na mag-meditate, i-examine ang aking sarili. At i-discipline ang mind ko sa Word of God. Meron tayong power na gawin yun. At sa tulong ng Holy Spirit, alam niyo po ba, hindi man natin napapansin, araw-araw, merong binabago ang Panginoon sa atin. Kung paano ang physical strength, hindi naman dumarating yan overnight, ganun din ang spiritual power. Hindi natin yan makukuha overnight. Hindi. Paunti-unti, araw-araw, sa ating obedience, sa ating devotion, pagiging matapat sa Panginoon, sa ating prayer. Ang higit na kailangan natin, tayong mga mananampalataya, hindi po yung baguhin ng Panginoon, yung mga marami nating problema o paghihirap. Hindi po. Ang paraan, ang spiritual na paraan ng Panginoon na sinasabi ni Apostol Pablo, palakasin natin ang ating spiritual immune system. Dahil kapag naranasan natin ang power ng Holy Spirit, ma-overcome natin yan. At alam niyo po ba, kapag ang isang mananampalataya nag-grow kahit sa gitna ng disyerto, yan ang magbibigay ng glory sa Panginoon. Paano nag-grow yan? Imposible. Dahil sa power lamang ng Holy Spirit. Ito ang pribilehiyo na meron tayong mga mananampalataya. Sa mga hindi mananampalataya, sinasabi ng Bible, patay ka spiritually. Wala kang divine life. Kaya nga hindi mo nakikita na ikaw ay makasalanan. Kaya nga hindi ka natatakot sa impyerno. Hindi ka natatakot sa Diyos. Natatakot ka sa kahirapan, pero sa Panginoon hindi ka natatakot. Kaya nga hindi mo nakikita ang Panginoong Yesus na siya lamang ang tanging pag-asa mo para sa iyong kaligtasan. Ang kailangan mo ay bagong buhay. Spiritual life. At ito ang ginagawa ng Holy Spirit kapag buhayin muli ng Holy Spirit ang isang tao, magkakaroon siya ngayon ng consciousness na siya ay makasalanan. Hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Kaya magdidepende lamang siya kay Kristo para sa kanyang kaligtasan. At siya ay mananampalataya ng tunay. Dahil meron siyang spiritual life ngayon. Hilingin mo sa Holy Spirit na bigyan ka nga ng spiritual life upang makapanampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay po ng wisdom sa amin. Kung paanong naunawaan po namin aming mga sarili, kung paanong pinapakita mo sa amin ang iyong spiritual na kaparaanan upang mapagtagumpayan namin ang iba't ibang pagsubok, kahirapan na aming mararanasan, Panginoon. Salamat. Sa maraming panahon, Panginoon, ignorante kami. Pilit naming sinisisi ang ibang tao. Pilit naming sinisisi, Panginoon,
ang paghihirap na aming nararanasan. Hindi namin naunawaan na ang mga paghihirap na ito, ipinapalabas lamang kung ano ang tunay na laman ng aming mga puso. Maraming mga kasalanan, Panginoon. At nagiging miserable ang aming mga buhay dahil ignorante kami sa iyong mga salita. Salamat ngayong umaga na binibigyan mo po kami ng wisdom. At tulungan mo po kami, Panginoon, na mabilis na lumapit sa aming Panginoong Yesus. Sa maraming kasalanan na nakikita namin sa aming mga puso, Panginoon, ipakita mo ng 10 beses sa amin ang iyong pag-ibig na ipinakita sa krus ng aming Panginoong Yesus. Na sa kabila ng kasamaan ng aming mga puso, maraming mga kasalanan pa na hindi man namin nakikita, Panginoon, pero ikaw nakikita mo. Minahal mo kami nung kami makasalanan pa. Nung wala pang mabuti sa amin, Panginoon, in-embrace mo na kami. Dahil sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Yesus. At kahit sa maraming failures at kasalanan namin, Panginoon, hindi magbabago ang iyong pagtingin at pag-ibig sa amin. At ito ang magbibigay ng strength at stability sa amin, Panginoon, na magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, patuloy na magsikap upang lumakas ang aming spiritual immune system, upang maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong Holy Spirit, Panginoon. At ma-overcome namin, maging victorious kami, Panginoon, sa aming pananampalataya. At maluwalhati, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Para sa glory ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tayo po ay